Tuluyan na magbabalik si Justin Brownlee kaya itsapwera muna si Riley Grigsby para sa Barangay Ginebra. At si Scottie Thompson magbabalik na rin o umaasang makababalik muli sa Gilas, Pilipinas. Kaya ang tanong ng bayan, sino ang posibleng mawala sa kanyang posisyon na okupado ni Juan Gomez de Leaño at RJ Barrientos? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tahasang inamin ni Coach Tim Cone na sa sideline muna si Riley Grigsby, bunga ng napipindong pagbabalik ni Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Sa kanyang pahayag, inamin ito na bagamat babalik sila kay Brownlee, mananatili naman umanong nakastandby bilang kapalit si Grigsby sakaling magkaroon ng problema ang resident import. Yan ang tinura niya sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Mananatiling nakastandby si Riley para sa amin at kung may mangyari kay Justin o hindi siya makasama, malaki ang possibility na ibalik namin si Riley. Sana mas nagawa ko pa ang lahat para kay Riley. Napakabuting tao niya. Gusto talaga namin maglaro ng mas mahusay para sa kanya pero hindi namin nagawa yon. At gusto ko rin mas mahusay siyang maturuan pero hindi ko rin nagawa. So malinaw mga playoff sa pahayag ni Coach Tim Cone na hindi pa tuluyang nagsasara ang pinto para kay Riley Grigsby. Kahit nakatakda nang bumalik si Justin Brownlee, di ba? Dahil darating na si Brownlee para sa Gilas at pagkatapos ng Asian Games, inaasahang babalik para sa Ginebra. Natural na siya na ulit ang magiging pangunahing import ng Gin Kings. Pero magandang insurance si Grigsby kasi nga mananatili siyang nakastandby sakaling magkaroon ng problema sa kalusugan or sa availability ni Justin. At hindi naman biro pinakita ni Grigsby sa kanyang maikling stint ha. Sa 6 na laro mga playoffs, nag-average siya ng 31.8 points, 10.8 rebounds, 4.2 assists, 1.6 steals at 1.6 blocks. Ibig sabihin lang nito mga playoffs, hindi lang siya basta pansamantalang kapalit. Ipinakita niyang kaya niyang akuin ang malaking responsibilidad sa Barangay Ginebra. Kaya maiintindihan mo talaga kung bakit gusto ni Coach Tim Cone na manatili siyang option kung sakaling kailanganin ulit ng kanyang kupunan. Maganda rin ang naging attitude ni Grigsby. Sa kanyang pahayag kasi, pinakita niya na wala siyang sama ng loob sa pagbabalik ni Brownlee at una niyang hinihiling ang magandang kalagayan ni Justin. Naunawaan niyang malaki yung nagawa ni Brownlee para sa Barangay Ginebra at sinabi niya na handa siyang bumalik kung kailangan siya ng Barangay Ginebra. So para sa isang import na pansamantalang nagampanan yung role, malaking bagay ang ganong professionalism mga playoffs. At para kay Coach Tim, mukhang naging personal na rin yung appreciation niya kay Grigsby. Aminado siyang gusto niyang mas mahusay sana ang naging coaching at syempre performance ng team para kay Riley bago ito bumalik sa US. Kaya kahit si Brownlee ang unang choice, maganda magkaroon ng Barangay Ginebra ng isang Grigsby na handang tawagin anumang oras. Sa sitwasyon ngayon mga ka-playoffs ng Gin Kings, hindi naman masama yung magkaroon ng ganitong klase ng backup, di ba? Isang import na napatunayang kaya niyang mag-deliver kapag tinawag. Sa usapin naman ng Gilas, Pilipinas, nagbigay na ng pahayag si Scottie Thompson na na-sideline sa pambansang kupunan bunga ng tinamong injury. Sa panayam ng media, sinabi nito na naghahanda na siya para sa pagbabalik sa pambansang kupunan sakaling mabigyan siya umano ng pagkakataong mapabilang sa Hanay na posibleng sumagupa sa Iran at Jordan sa Asian Qualifiers ng World Cup at Hanay na posibleng sasagupa sa Asian Games. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Kailangan ko ring makondisyon and get in shape kasi who knows, di ba? Prepare na rin to para sa Gilas. Malaking bagay sa akin to as preparation sa practices with Gilas. Kung mapasama, why not? Of course, nando naman ako, willing to help anything for the national team. So again, yung malaking tanong ngayon mga playoffs, kung sino ang posibleng maapektuhan kung tuluyang bumalik si Scottie Thompson dito sa Gilas, Pilipinas, di ba? Nandiyan si RJ Barrientos at Juan Gomez de Leaño sa guard rotation. Kaya hindi magiging automatic yung pagbabalik ni Scottie Thompson dito. Lalo na si Juan Gomez de Leaño, nagpakita siya ng malaking ambag kontra New Zealand kung saan siya yung gumawa ng mga importanteng plays na tumulong para umabot sa 2 overtime. Of course, natandaan nyo naman siguro yan. Kaya may magandang argumento kung bakit dapat siyang manatili sa consideration ni Coach Tim Cone. Pero hindi rin dapat malitin si Scottie. Kahit hindi maganda ang unang laro niya matapos ang injury, Kings laban sa Meralco yan, hindi naman yung sapat para husgan siya dahil malinaw na conditioning game pa lamang yan matapos ang mahigit 1 buwang pahinga. Ang halaga kasi ni Scottie hindi lang sa scoring. Kaya niya mag-rebound, magdala ng bola, gumawa ng plays at magdepensa. At pamilyar na rin siya sa sistema ni Coach Tim Cone kasi nga matagal na siyang bahagi ng Gilas at ng Barangay Ginebra. So kung titingnan ng possibility mga playoffs, malaki pa rin ang tsansa na isama siya ni Coach Tim Cone kung tuluyan na siyang maging malusog dyan. Ang tanong is kung sino ang isasakripisyo sa roster. Posibleng magkaroon ng
namang mas mahirap na decision si Coach Tincon sa guard spots. Kasi nga, pareho namang may papakita si Juan Gomez de Leaño at si RJ Barrientos. Pero kung ibabasa sa role, maaaring gamitin ni Coach Tincon si Scottie bilang mas versatile na two-way guard. Habang si RJ at Juan Gomez de Leaño maaaring magbigay ng ibang klase ng scoring at syempre playmaking. Sa dulo mga playoffs, magandang problema to para kay Coach Tincon. Hindi na lang kasi usapin to kung kaya ni Scottie. Ang tanong is kung sino ang pinakaangkop na kailangan ng gilas sa Jordan at Iran at dito sa Asian Games. Kung maganda ang kondisyon niya at may babalik niya ang dating laro, mahirap siyang hindi isaalang-alang mga playoffs. Pero dapat din kilalanin ang ambag ng ibang guard. Dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanila, ipinakita rin nila na kaya rin nilang tumulong sa national team.